sa usa ka lalaki. Salamat sa Ginoo, 30 years na po may solid na magpud ang marriage sama sa akong mama o papa. Celebrate ko naka-witness ko sa ilang 25 years, sa ilang 50 years, sa ilang 65 years. Kung akong tagdian ko, nga unta sa 70, which is next year, na-celebrate gihapon. Pero dili tanan mga wish and dreams ihatag sa Ginoo. Pero ang importante ang iyahang kalag, dili ba? So mao na iya ginaampo, iya gi-surrender at the end. So pagka natigulang na gyud ko, nahimo na gyud father. Kay ngano murag relax na kay dili naman ko siya stress. Kay murag nahuman na iyang responsibility sa ako mga magulang. So sa akong panahon murag dili na gyud kay siya kana become tight or so kana naanay gamay freedom. So mao na akong relationship sa akong amahan. Daghan kay istorya pero gamay ra akong oras karon. Ang akong makasulti lang nga sa bata pa ko kana mga suffering nako nga ako ikaw ni butang ko sa heart nga sa pagkuha sa akong papa kana nga dili maayong buhat. Apan kabalik ko nga sa bata pa ko mo palit siya og radyo ko no bitaw nga pasayaw ako nila sa table para paliton nila. So sa akong paminaw na ako ko ikahatag nga kaayuhan ko kalipay sa akong amahan. Which is na feel yun ako na towards the end sa iyang life ko, bisan sa among regular na panaguban nga to. Daghan yung mga stories, conversation, yung akong sister sa first night namin sa St. Peter sa iyang pagbugto sa iyang life na iyong siya. Dahil kung saan yun imong na-miss ka papa. Mami, siguro na ako ang mga conversations nga mundo ka. Kay lahi man ang love ka. I feel love sa akong ginikanan and I feel love sa akong mga sisters, sa akong kaparintihan o sa akong mga friends. Pero kanang i-value ka o respetuhan ka as a youngest, bugat ka ayon. That will remain na sa ako kay kanang mga desisyon siya, yan yun ang i-share sa ako kung magtagad siya na saman paminaw nimo. I think I would really value that too. Kay hindi ka na siguro kung ano ang experience. Iyang relationship sa ako as a daughter, mura na po iyang relationship sa Ginoo. Nasayang pa siya as a parishioner and a believer. Mawitnessan ako akong papa na masuko siya ako o si mama magsiling at lang ko sa rin. O magsiling observe pagkakatikista. Sa kuno ang mga labunon, ang mga hugason na bilin mo nana. Pero si mama ay so kanang mga hugason na ala na diha. Pero kaning akong pagservisyo sa Ginoo dili na kabayran. So, nakita na ko nga kung sa si Papa kuan bitaw naagit siya kanang worldly o spiritual nga sa ginagawin. Kasi siyempre, tisimpa na nato siya. Na-witness na ko during sa iyang time ang mga Italian things para itong panahon. Paunsa siya ask as a responsible president to build churches. Nakita na ko unsa siya pagdumala pag-ina. Pero sa akong panahon, tanaw na ko na kung isag na sa Canada, murag pride lang ko, no? Usahay kay naman din na siya pride, kailangan best yun yung ihatag. O bikinahanglan dyan nga, sanabi ka, ma-recognize yun siya, isang iyang mga buhat niyang decision. But towards the end, nakainom ko nga humble down na po si Papa, o tinunood na yun niya, kay daghan siyang himok sa kaming duha, masugoon ko niya, mag-donate o mga something na dili na gani ipahibalo. So, nawala na itong part sa iyang worldly life. Kung na-witness na ko na siya towards the end sa iyang life, pag-imo niya sa ako ang dahil nga naman kong ikastigo sa Ginoo, mas maayo pa siguro kayo. Kana dito ang iyang childhood, wala din siya nag-struggle sila Uncle Jose, iyang mga igsuon. Siya na nag-survive niya, brother, ang tanan niyang mga igsuon. Murag, relax din daw sila, okay kaya lang panginabuhi.
Pero kung sa iyang sa ilang last 2 nights na nagkuhan siya, hindi pa rin siya pwede pa ibaliktad ang iyang suffering towards the end, nga may man daw ang iyang pagkuhan sa Ginoo. Pero magpili ko siya na pa is a sacrificial love for the Lord kay baya-baya ko name Jesus. So iya kami participate sa iyang mga sakripisyo. So, makita na ko siya, isang naglisod na siya, kasi na iyang kuwan, na nanguros tayo siya o nag-ampo. Naman din tayo mga struggles, no? Kanang bukway ka, mubalik ka niya. But in the end, ngayon siya, isurrender na ko ang tanan. Dahil ikaw na ang mandiana. Sayang, magsinistorya, kabalogin ko siya mga kaaway, friends, and enemies. Musuti siya sa kuwa nga. Kinitawa na, anin siya, kinitawa na. But, mga 3 days, and then even the second last night niya, nagsige pa niya siya, inunday na sila na, I love them all. And please know that I forgave them all. Para na bukat kay na kabilin na sa ulahay, di ba mga last 7 words sa Ginoo, ay importante kayo ng mga last words niya nga. Ang importante lang din ang relationship sa Ginoo, ang relationship sa mga tao, ang relationship sa iyang family, kay Ginoo pa man siya nga, din, muuna na ko ni mo. O niya, sa among mga igsoon, niingon siya nga magpasaybuay mo, maghigugmaay mo, o ayaw niya pasagdihin ang mama. Pero lagi siya i-mention dito na makaingon ko nga na eternal life niya. Sa mata, pagbidag sa istorya about dream sa other life. Pero katong the night before, niingon siya nga nag-meeting na ako mga friends. Naanak sila. Niya ingon si Mama Chris sa mga apadya. Ang akong Papa, Pablo, naanak siya. Nadala siya red car. Kating apon. Wala ko na surprise kay si Papa. Nasuti naman siya sa Hoigsoon nga 2 weeks before, sa birthday sa akong mama, nga nana daw iyang Papa, ginasundo na siya. So kabalo ko nga nana yun. O ingon ko, o si Papa, si Rosario na, o mag-chaplet of mercy, diha, uban ng mama, hatagan siya o 2 weeks, promise na si Mama Mary, nga o mag-pray ka, hatagan ka 2 weeks sa pagpangandam. So ingon ko, mahuli na yun ta, kay murag na naging possibility, kay sige naman taghangyo sa Ginoo, hatagan na yun siya, sige panakuin na siya, nga maabot lagi yung gag 90 pa, maabot lagi yung gag 90. So, ang Ginoo is too generous. 91 pa magabi siya. But anyways, sa iyang Panginoon nga na mga friends na ko, and then they say, kanang nagpahiyok siya, nga ningon siya, sila good, good, bad, good, bad. Mag-meeting pa daw sila kay qualified na ba daw siya. So, I think on that note, kay daghan pa yung ko ikasulti, na I think qualified po ang Papa. Kay faithful siya, nakita na po ay ang faithfulness, but at the same time, I ask everyone to continue to pray for his soul. Nga unta, malipayo siya, uban sa ako ang igsoon, si Jerry, Pablo, o uban akong mga kaparitihan na akong lolo, o mga lola sa akong mga iyaan. Ang tanan nga mga nauna na sa mga malikod ko Panginoon nga nalipay ang Papa, kadaghan tayo ng tao. I think it will give the reap what you saw. And kabalo ko kawin na so sa ka-generous si Papa, kabalo ko po sa siya kadali, short-tempered ba si Papa usahay. Pero towards the end, nagka-slow na din siya. Akong last na long conversation sa akong Papa is a prayer, and I will end that with the same prayer. Sa Psalm 128. Happy who walks in his ways. You shall eat the fruit of the labor of your hands. You shall be happy, and it
it shall go well with you. Your wife will be like a fruitful vine within your house. Your children will be like olive shoots around your table. Now shall the man be blessed who fears the Lord bless from Zion. May you see the prosperity of Jerusalem all the days of your life. May you see your children's peace be upon Israel. You know that I love you very much. I will do anything kung paano nga bago. I-prioritize din ka. Maabot kung ikan sa work, unahon din ka amin. Unahon na kag-ato, unaan na ba mo nakaon, nakaimong na baka. Tanan ninyong mga appointments and stuff. And I know also ni mong kamal si mama, imo siyang lipirin as the youngest o normal lang ang lifespan. Pero ako siguro pamilin. Kaya youngest man ko. Pero ako na ora makabalo sa ako akin na buhi. I promise you na ako yung i-keep ako mga promises during our conversations with the help of Our Lady, Mama Mary. The Holy Trinity o kanus aka nagkuha. I was hoping na makaselebrate yung Father's Day with you. But you were taken same time as the birth date of my brother. Pag ingon mo sa ako pa na last na yun mo uli sa Shokon, I book you a one-way ticket. But I pray that you'll go back with our Lord and enjoy His embrace. Thank you for everything, Pa. And forgive me for all my short failings. Magkita na ka pa. Magkita na kita. Pray for me and my family. Amen. Duha naman kung ka igsuon nga lalaki dandan. Ako'y napilian. Mo istorya sa tubangan kaninyo. So, sa akong nakuha nitong Jesus, abtik pa siya itong primerong semana sa June, nanawang si Bertie sa mga at itong adlaw nga Sabado. Kung siya, oy, aning mo din na si Papa, naluya. Ang mga alas 7 sa gabi, namot mi dito. Pagsulod ni Nilda sa kwarto, nagluya lang kay si Jesus. Yung siya tawag na si Nunoy. Kaya dito mo sa gawas. Pagtawag niya, nibangon si Jesus, naging istorya sa bunga o sa kuha. Naabot kayo, alas 7 sa bunta, ahap, gabi, hantun sa launa, 14 na mong istorya. Naulian siya na pagkakita sa kuha. So, ito pong dito na sa Gimbakas sa Buanga, ito mga primerong semana sa Diyos, nandito mapugog sa Buanga, niagi mo ko sa Sampin, pag-abot na ko sa kwarto, natulog siya o murang sa tuyang gibati, pagkadungog niya sa akong istorya, ni mata siya o naging istorya na po sa kuha, parang na ako yung doktor ba, mulian yung sakit, kay maaptik man siya. Tumaw na po na-experience ka nung iso sa buhi pa siya. Pahulay na sa kalinaw ng Isus. Niligtak na kita na pa sa kasubo o nagsunong alam sa puligsoon. Hantod karon, lisod ihapon hunawon na wala na. Bugat sa mong kasing-kasing ang imong pagbiyak. Isa ka sa pinakamayong nga tawo nga among mailan.
malalahanin, matinabangon, o mapaghaon sa pamilya. Wala yun ka magpanuko, mutubag, bisan ta sa pinakasimpleng mga pamagi. Dili gayud na mo maligtan ang imong mga pagtapok sa kapuno o katawa o kalipay nga imong gidala matag hius data. Hangtod karon nagpabilin sa mong hunahuna o kasing-kasing. Usa ka dako nga kawan-on sa imong pagbiya. Pero bisan sa niya na nagpasalamat kami sa Dios nga gihatagan ni og higayon nga makaila o makauban sa namo sa daghang higayon. Ang imong mahimayaon o kabuutan, imong gugma para sa pamilya o imong pagtuo, mga padayon sa among mga panumduman o kasing-kasing. Salamat sa imong kinabuhi, sa imong gugma o sa imong pagkamot para sa imong pamilya. Among iapo nga ihatag sa imong sa Ginoo nga higpit nga pahulayan sa kalinaw. Salamat sa tanan, bayaw hangtod sa atong pagkita pag-usap. We will cross and miss you. Salamat. Ug karon ang ikaduhang grandson maorpoy mohatag sa iyang eulogy no other than Mr. Rafael Del Rosario. Hello, maraming punta sa tanan. Actually, ipalo na ko istorya ko. Then, ito sa part, istorya ako ng speech because nabol naman ko na hula ko na lolo, nabol ko ma-emotional. Kayo, istorya ko na. Ako komportable, imubo ng iyang mga good deeds. Ako si Lolo is very strict, but then nagpo natulaan. Iyang pagka-report, why is spent ng si Lolo? Why is spent? Because di pa siya spent. Isa sa iyang natutulog ako. Pagkatuwa, mo-appreciate siya ng mga tao na mo, alam mo, atiman, utang. Every time na makita mo niya, sa kanyang suti, Rap, ibat mo ni Lolo Jose mo, huwag niya ang pagtulong nimo. Mga atiman o sakyanan niya, karong ng Diyos. Then, isa po na masuti, na si Lolo, para na ako, is a model. Kaya kung iparimay ako, pamilya, nga higmaon ang mga asawa o akong mga anak. Higmaon ang mga kinahangamahan. Igsoon sa iyong papa o sa iyong mama. Kaya sa panahon ka ng langlan ka, wag kailangan kataganan, piliit ka natin ng pamilya. Unang pagtawag ni Papa ng matay si Lolo, around 3 a.m. Tingala akong misis, pinauka, tulog. Because, matay na din siya. Ngala ko misis, nagtalikod ko ba, almost 2 hours na kaiyak. Kaya kasi kitad niya ito, ginawa na sa apuan. Sige ako, musulat ko, because Lolo is, lahat na sa mga is grabe yun. Walang itago sa akong sugas. Pero hindi ko na mo yung maiusip ko kapil. Sakit pa na ako. Pagwan na wala na sa tulog. Ipa din sa Father's Day pa din matulog. Kung sakit ka yun. Pero nakita ako na kung nalalipat ko nun na naghan ni parang pumiyak. Sabi na mga langyo na parinti. Ang tabang o mga silingan ng tabang. Ang mga parinti nga ni tambong na lang kayo sa dagang salamat.
Yan ako, sugayon, eh, the more kong istorya, the more pwede kong emotional. Salamat. Pag mayroon pang ama, matatawag na rin makalat na. Nung ako'y munti pang bata, ay ikaw ang siyang mapalad. Sa gitna ng lusa't hirap, ay ikaw ang tanging lunas. Di ko na kayang bilangin ang iyong pagod sa akin. Kailanman ay di ka nagpalit sa iyong pagmamahal, aking ama. Nung ako'y munti pang bata, ay ikaw ang siyang mapalad. Sa gitna ng lusa't hirap, ay ikaw ang tanging lunas. Di ko na kayang bilangin ang iyong pagod sa akin. Kailanman ay di ka nagmaliw sa iyong pagmamahal, aking ama. Kailanman ay di ka nagmaliw sa iyong pagmamahal, aking Okay. Mayong buntag kaninyong tanan, nakaila na tingali ang kasagaran ninyo nako o sa kuha. Pero katong mga bagong ubo sa bagong panahon na karon pa lang nakakita sa kuha, buot kong makikila-ila ninyo. Ako di ay si GC Lorraine Del Rosario Fuentes. Pinakauna o kamagulangan ako nilang Lolo Jesus Gita Del Rosario o ni Lola Prudencia Pruding Nicobo Del Rosario. Sa ngalan sa tibuok pamilya, ako among pasalamat sa kaninyong tanan nga aniya karon ubang kanamo. Daghan kayong salamat sa inyong presensya, mga pag-ampo o suporta ining panahon sa among kasugo. Karon nagtato kita, pili lang aron pasidunggan o kaulugan ang kinabuhi sa usa ka tawo dako kaayo o kahilugan kana tanan. Mao na si Lolo Jesus Gita Del Rosario. Si Lolo Jesus was a man of few words, but his actions spoke volumes. He never needed to raise his voice to teach us important lessons. He showed us through how he lived his life that family always comes first. Whether it was through small, quiet sacrifices or big decisions he made for our family, Lolo Jesus made it clear we are each other's most valuable treasure. Lo, sa pagkakaroon, babay lang sa maayong pagbiyahe pa inyo dito. Di ko kalimot nimo. Di ko kalimot sa imong pinunood nga pagmahal sa ako gikan pa atong bata pa kong gamay diri sa Siyon. Katong mga panahon nga datuon ako sa Zamboanga, kini mga panahon nga naanak ko nagpuyo sa Cebu. Lo, daghang salamat
salamat sa mga istorya, katawa, mga pagtulungan, o ang mga sakripisyo. Salamat sa imong pasensya, ang presensya dahil sa akong kinabuhi. Dili ka nako malimtan, Lord. I will treasure everything you've done for me or for us. We love you very much, Lord. Dili na lang nako patason ning akong pakigsulti kay lain naman hutot na gamay ang dughan kanina pa. Again, pasalamat ko sa inyong pagtambong aning uli nga higayon na makauban pa nato si Lord Jesus. Salamat Diyo. Usbo na po, mayong buntag natong tanan. Karon, the retired Major Ms. Rachel R. Vicente will also give her eulogy. She is a niece by the brother of Papa Jesus, Dr. Jose de Rosario. Today is considered to be one of the saddest morning for our family. So, in behalf of my Papa, Jose de Rosario, sana pa para makita kanila pa. Sana pa para makita kanila na aka. Okay. 91 years old and 86 years old. Okay, by the way, I am Rachel de Rosario Vicente, the second child of Papa Jose. The first time I saw Uncle, I remembered I was grade 4. Una na mong abot sa Siokon. Ipaad to me dito sa ilang balay. Naglingkod na si Uncle sa dining table. Una dyan akong kita na siya kugaw. Pareham kay down the egg sa kong papa. Kasi ang family ni Papa, we all grew up in Cebu. So dagpo na din ang dili. So kanya si Uncle, every time masakit, magsuki niya ang example. No, ate? The last time nagsakit siya, to apupod ito. Hasta sa last niya pagkasakit karon, nakita na ko siya, he is a kind of person na who doesn't complain the pain. Kasi pagkabot nila ni Auntie sa Zamboanga, first week of June, no? We were informed that Uncle was already very weak. Kadtuli ay, he was suffering from mga multi-organ illness. Believe kay ko father ni Auntie Bruling. Parang first day pa lang pag-abot, itabang na ni si Uncle. Kay luya naman ay siya, kay taas ay kayo yung creatinine level, plus mubo kayo yung PP. Si Auntie really decided to bring back right away Uncle Jesus. Decided to remove all the tubings because siguro na sila isabutan na ni Uncle kay 1 month na makakagsakit-sakit agaw, no? May na yung pamilya. Ako, nidagan rin ko sa ospital. I was crying. Ingon ko, kay sa family na mo, si Papa o si Mama, magpuli-puli man ang kasakit. Ako ra na ito apirmigaw. Pag maingon ang doktor na, this will be the procedure, pirma na yun ko, bahala na. Inana ko mo take risk. O gamble ko. So dito mi sa sunod sa kwarto, the nurses from the ICU called, what will be your decision? We need your decision right now para mahimo ang procedure. In number he said, ay, kadyon lang, we are still waiting for our sisters, our other sisters' decision in Canada. Ingon ko nga nung magulang man ang si Uncle may kasakit. Kaya kato di ay si Auntie, dito na ko kasabot,
auntie was really the one who has that strong decision na iuli na si uncle. Wala na ikahadlok si auntie nga mawala ba, Father? Nana siguro ng doon kay ka sa Ginoo, no? Nga kaning layo ka kayo, maghilang yung po, auntie. Who knows? Uncle will still survive. We will expose all the possibilities na maulian siya. Kasi inana man siya kung sa una nagsakit kay ba, auntie, naulian man po siya, baka tungod lang kay mabuhi ang hemoglobin level, taas yung creatinine, inana. Not knowing na nagbisita ni ito kay uncle sa ICU at wala kagaw. Nakakita siya na mo at mura siya nakuratan kay nag-face mas manis. Niya siya ang kwanti, uncle. Ingon si Papa, get well soon. Niya siya tiog natulog og balik. The following week, nangabutan niya sila mga igagawa ng book. It was the birthday of Papa. June 15, that his brother died. 3 o'clock in the morning, sayo kay kugamata. Lalang texted ni Agaw, wala na si Papa. Maghilak man ko din, nabot ba nga naman nga, maghilak man ko din, dali man kay ko maghilak, ingko ang kulo, wala yung kakagwanta. Pili ko na sila makakita, Agaw nga mag-inanan ko. Kasi ako yung ipakita na, I am that strong, I am that emotionally stable. Bisan kuwan pa ko ang lakon ko. Pero si auntie, wala ko kita na maghilak. Even last night, di Bagaw, she was talking about this with my last night with your uncle. Inana si auntie, kanil ay hingad jion kaita. Strong kaita faith. Because I also remember what our priest has told me. If somebody died, you need not cry because this is not the last. There will always be life after death. Kana lang atong iapo karon, auntie, mga agaw, mag-strong pa, isang maghilak man tano, kaya nga itong huna-huna, last naman no. Pero ato lang kung tanawon si uncle na undang na iyang agwanta, kaya nag-agwanta din siya with all the procedures being conducted to him. Pero, uncle, lingon ko ni mo, uncle, it was a life well lived. We love you, uncle. Nahuman na ang istorya ng mga loved ones. Kung karoon mga igsoon at this very moment, istoryahan na ito ang mga anak, ng mga maanyag. And we can see how Papa Jesus was so blessed to have their children. They are here together, 6 of them, to show their love and respect sa ilang mahal na amahan. Let us now call Mrs. Erwin Chu to give her eulogy. Hello, good morning sa tanan. I'm Erwin Chu, second daughter of Jesus Del Rosario and Prudential Del Rosario. I am here to speak sa kanang relationships with the daughter and dad. Akong upbringing is very different from my siblings. I left Philippines when I was 13. So there's like a big gap between me living here and me realizing with my parents and my siblings in Canada. So there's always a gap, and my relationship is not as as close as I think that my parents shared with my siblings. However, when I was growing up here in the Philippines, I was still very young. I always remember my dad. He was very strict. However, when they went to Canada, it was actually kind of chill, a little bit relaxed. And we can actually hold a conversation with him without us, without fear
or just having a real true conversation. I have to say now that I see a lot of you who you made impact with somewhere, sometime in your life. It's very touching and I'm very proud and I will value and it's very precious to me as well. And in closing na lang, ang kanang stuff that I'm talking about, the last few weeks that I was able to share with my dad, who was very mentally strong. We were able to have conversations, and for some reason, the gap that I feel was missing was actually there's a closure sa Aqua. So for that, I will heartfelt with ako there's closure, and I may not say it or we may not be open to each other, but I love you and I will always miss you. I will miss mga wisdom you taught us, and to be able to forgive and just be accepting. So for this, I thank you and I love you. Ang buntag sa akong tanan. Ako si Maria Opelia Sisiren. In-short, ako ba nakailas sa ako Maribel. Ako man siguro ang mini version sa akong papa. Kay si man ni umagyat ka or magsumpatiyal kay siguro subag man ko. Ingon ko sa akong mga idol, ako lang gana kay maglalis na ni Papa. Ingon sila nga, kuan manggod, pariha manggod mo ni Papa. Ingon ko, tanaw ko sa akong mga idol, mautay kong batasan. Dili sila matingog. Pero despite ingon ana ang relationship ni Papa, I'm so proud of him because he made me who I am today. Ako mga memories ka pa pangadigin ako maligtan siyang kay ganahan mo na siya may istorya sa mo o mga sinuban mga short story. Pabalik-balik ko yun naman na siya ang istorya at iyang mga mabinuang pero nakay makuha sa iyang mga stories. Unya, sige po niya na ni Papa Gulang Bumilo, nga usahay, mabuntagan na ni. Nya, kusog kayo siya mo, manglimbong ba? Nya, mo reklamo ni. Ingon siya nga, part na yun sa lingday, nga yung limbong. Unya, karon na old age na silang kapang, ingon na siya karon sa tuang. Mo na ang kailang smile, sarcastic kaayo. Anong si mama nga dili makadungog. Mutanaw dahil na siya sa kuha. Magtinaan-away ni, mga tawa ni. So akong ingon si mama nga, Ma'am, yung katawan ka sa mumbana. Mukatawa na po na si Papa. Ang lesson learned din ako nakuha sa kong Papa is kay pareho man may nga dili i-show sa ang love. Wala man din ako na makita ang Papa nga maglabing-labing sa akong mama or mo say I love you. Pero sa last ko niya moment, niingon din na siya sa mo I love you all. Nakuha na ko sa akong tagaulingon kay ako. Dili dyan kong ingon I love you sa akong bana. Every time ko siya I love you akong bana, kukuha ingon ako salamat. Pero karon nalay na ko nga, niingon yun ko I love you or else ma-run out of time ko. Hindi nakakaingon I love you kung patay na. So, I love you so much and I love you all. Tanang nagservisyo ay iyang kamakayon, mga nag-sponsor, mga tanan, salamat kayo sa inyong tanan.
May buntag sa atong tanan. Si Papa, wa na human sa iyang college education. Kaya lagi pugoy-pugoy man. But I'm proud of him as the anak. Higit mas better life. Nga medyo ayahay. His passing hearts. Good lagi. As the only son of the family, I know some responsibilities will go to me. For taking the family and the rest. Where my sisters, my mother have little knowledge. What I'm talking here is about our landholdings. What can have to go sa other responsibilities that Mama and my sibling will be back in Canada and will not be around. Papa is my model in everything. Pero di lang po stricto sama niya. His last birthday, March 30, at 91, I told him just relax, I'm good life. Ay maabot lagi tao 200 years. Pero 3 months naman galit ang nadungag. That's why I keep on saying this, that there is no such thing as timely death. Always untimely. It's a destiny. Wala tayo may himupas sa kuwaw na ta. Even millions ang expect kung tama na ta anak, diyan ka kita. I know. You are now at the good hands of our Lord. Sa tanan ko, akong response ay pagpasalamat na nalipay kayo nga naadyo din yung tanan ang pamilya, gikan pa sa hingog, sa butuan. Silang uncle na naka-attend yun, nga inspired sa iya, nanabuhidad, magsakit-sakit. So, pasalamatan nato sila. Una akong pasalamatan ang mga pari sa ilang prayers. Ang Pura Paluco, si Father Good, si Father Earth, si Father Dexter, si Father Petronilo, ang akong parinting ng mga madre nga duha ka madre nga nangayon ko sa ilang prayers. Pero wala nang bugay yung kuno surrender. Nahiskutan yun ni Mother Dexter. Usa na lang kaadlaw before kuno surrender. Akong lingon nga, Dex, tawagin na lang ko, surrender na ni para kay Papa. Ipangayon na lang na ko nga. Hatagan siya, utang, hindi na siya paantuson. Salamat guys sa mga prayers. Dahil sa mga pamilya, sa kay Claudio Nicubo, kay Nonoy, Umilda, sa pag-stay sa ilang balay namin dito, well namin sa hospital. Dahil si Vicky, na itso ni Mama, si Teo nga ako igagaw, dako ka igtabang. Silang Rachel, ako mga igagaw, kantuan nyo dito, nagwan sa mga Bungalos family, si Cecil, nga nagkuhan sila, wala yung ko'y kasulti sa mga Nicubo, Del Rosario, Bitaw, salamat kayo sa tanan. Ang nangyari, mga silingan, ang mga katabang sa balay, nadyan sila, sila ko kayo tabang. Di na lang ako hisgutan, baka napo wala na hisgutan. Basta naatanan, nawa dyan ko mga-expect nga. Gikan ka, namatyan ang pupilip, ikagaw, sa iyo. So, nabahin ang kwan, pero in fact, nangalit din sila. Sa sabi ni JJ, salamat na ayaw, imagine, gikan ka sa Manila, imong igagaw naman tayo, but i-prepare mo pag-stay sa mga, kay siya ang representative. Sa mga Cubero family, Barbaso family, salamat kayo, gikan pa kong Dipolo. Si Uncle, salamat kayo. Ikaw na lang, salamat kayo sa pag-amin. Salamat. Kung man siguro din at naiya pansin si Papang dito sa kwan. Actually, makasulti ko nga si Papang. Di ko niya palangga sa mga. Kaya strict ko niya sa rayo. Pero accept ko kay Pugay mo kayo, nagkati kong sala. Kaya dili pa niya siya demonstrative. Dili pa niya po kung maripel. Mas last, namatay siya on Sunday, nakasap ang pag-uwi. Pero hindi pa daw itong kasama kay
Gikan patrapo siya sa buwan. Mintas na ko kaya yap trapuan na siya. Kung imsan mo, kung di na mayong patrapo, kay ganun kay start na sa kukukun, malong sa kong kilig-kilig. Nagpan pa na, pero mahal ka tayo na ko pa. Mahal ka tayo na ko. Salamat sa iyong pagkansa ko. Mas hindi, wala na ako kaya na nakita. Salamat.